Magandang araw mga kapodcast! Welcome sa Kabataan sa Serbisyo, kung saan tinatalakay natin ang mga isyong panglipunan mula sa perspektibo ng kabataan. Ako si Elizabeth Pillas at ngayong episode, pag-uusapan natin ang isang seryosong issue, ang korupsyon. Kasama natin ang isang kabataang SK Kagawad na nagsisilbi sa barangay habang nag-aaral pa. Let's hear his story and insights. Let's welcome SK Kagawad Jobert Pillas. Salamat po sa paglalaan ng oras. So first question, SK Kagawad. Paano niyo po napagsasabay ang pagiging estudyante at SK Kagawad? Siyempre, kailangan ng work and balance with that situation. No? Habang naging isang estudyante ka, kailangan balance rin yung paraan ng serbisyong dekalidad ay binibigay mo kapag ikaw ay SK. Bagaman mahirap, no, pero dahil ikaw ay pumasok sa posisyong ito, ay kailangan may paninindigan ka dahil public office is a public trust at kailangan mo itong panindigan at ito yung panunungkulan namin at panunumpa namin simula't sa pool. Ano po ang nagudyok sa inyo para tumakbo bilang SK Kagawad kahit estudyante pa lang? Nang nagudyok sa atin, no, yung resulta last 2022 elections, ito yung nagbigay ng pag-asa sa atin na baguhin yung sistema, pasukin yung sistema ng pamahalaan at nakita natin yung mga bulok na sistema sa loob at unti-unti ay ginagawa ng paraan kung paano ito babaguhin at paano itutulak yung talagang sinasabing serbisyong para sa masa at mamamayan. Bilang isang public servant, ano po ang masasabi nyo sa issue ng korupsyon laban sa pamahalaan ngayon? Yung issue ng corruption sa pamahalaan ngayon ay hindi na siya bago sa atin. No, simulat sa pool, nandyan na yan. Bago pa man din tayo sakupin ng mga mananakop, ay nandyan na yan, nag-exist na siya. So yung manifestation niya, mas nararamdaman natin at mas nagiging politically aware tayo. At ang masasabi talaga natin dito ay nakakahiya, no, sa mga politiko na makakapal pa rin ang mga mukha, na patuloy pa rin na nangungurakot, patuloy pa rin na inuumit yung pondo na hindi naman dapat sa kanila. Sa kabila ng mga nangyayari sa mamamayan, sa kabila ng na dapat yung pondo ay napagtutugunan nito yung mga papublikong serbisyo. Kaya naman, dapat tong labanan at makatwiran yung ginagawa ng mga mamamayan ngayon na paglaban sa korupsyon. Paano, may mga hakbang po ba kayong ginagawa para maiwasan ang korupsyon sa inyong barangay? Nagsusulong tayo talaga ng full disclosure bill sa barangay natin, yung transparency at yung accountability. Sinusulong natin noon pa nung tayo maupo ay lahat ng mga transaksyon ay dapat ipapaskill online, accessible sa public at hindi mahirap kunin. At pangalawa, talagang may accountability kung sino man yung mga dapat managot. Lalo na yung mga may involvement doon sa paraan ng procurement at bidding dahil dyan nagsisimula yung korupsyon. At ito yung mga hakbang natin. At the same time, tinutulak din natin yung pagpapalakas sa kabataan doon sa ating pinaglilingkuran para alam din nila, no, kung ano yung nangyayari sa sistema ng pamahalaan at paano dapat ito tinutugunan. Paano po nakakatulong ang ICT o teknolohiya laban sa korupsyon? Siyempre ngayon ay lahat tayo ay globally competitive at the same time lahat tayo tutok sa internet. Malakas ang tulak ng mass media at dito nagsisimula yung mga propaganda. No, kailangan maging mabusisi tayo dahil may mga disinformation and misinformation or /fake news na kumakalat din sa loob ng teknolohiya. Pero may tulak din siya, no, kung paano pinalalakas din ito yung pagpapakita ng mga korupsyon, no, pagpapalakas na sa iba't ibang mga bahagi ng bansa ay may korupsyon na nangyayari dahil sa mga palpak na mga proyekto ng pamahalaan na hindi naman pala na nabibigay yung mga pondong nakalaan doon o di kaya mga ghost project, lumalantad siya. So yung ICT o yung teknolohiya ngayon ay ginagamit siya bilang medium ng paglalantad pagdating sa usapin ng corruption.
Sa tingin niyo po ba, dapat bang mas maraming kabataan ang ma-involve sa ganitong klase ng serbisyo? Siyempre dapat dahil 'di ba sabi nga pag-asa ng bayan yung kabataan, no? At dapat pinapangatawan ito ng kabataan at dapat kumikilos yung kabataan hindi lamang online. Dapat on ground din kumikilos yung kabataan dahil ang ipinaglalaban naman dito ay hindi naman yung nangyayari lang ngayon, kundi ipinaglalaban dito yung kinabukasan na aabutan ng mga susunod pang kabataan na maaaring mamuhay no, ng payapa at mas maayos kung nilalabanan natin yung mga sistemang mayroon ngayon. Hindi naman kaya patuloy na maghihirap kung patuloy lang din naman yung sistema ng korupsyon at kawalan ng pananagutan at katarungan sa ating bayan. Kaya napakahalaga ang gawain ng kabataan na patuloy na namulat, patuloy kumikilos, patuloy na nag-organisa ng mga ganitong pagkilos. May na-experience po ba kayong sitwasyon kung saan nakita nyo ang epekto ng korupsyon sa inyong barangay? May mga na-experience tayo personally. Ito ay sinusulat natin, no, itinatala natin para documented ito. Nakakita natin mismo sa loob ng SK, sa loob mismo ng barangay. Hindi lamang sa aming barangay, kundi sa iba pang mga barangay ay may ganitong sistema. So, nasaksihan natin yung mga bagay na iyon. May mga ginawa tayo para labanan ito at para ilantad din yung ganitong issues. Ano po yung natutunan nyo doon sa karanasang yun? Siguro, the most lesson siguro or the best lesson rather na matututunan natin dito ay talagang dapat panindigan natin that public trust is public office. Constitutional mandate yan eh. So, ayun yung pinakamahalaga. Pangalawa na dapat talagang hindi ibinibigay yung tiwala sa konseho ng basta-basta. Dahil even sila, no, even yung mga staff ay may mga sarili-sarili silang interest. Kailangan laging nanaig yung interest ng mamamayan. At kailangan talaga na itinatulak yung pagiging bukas no, sa mamamayan. Kailangan yung accountability at transparency ay laging magkadikit. At yung mga tao mismo ay empowered sila, alam nila kung ano yung dapat ginagawa. At hindi sila takot na questionin yung mga nangyayaring illegal sa loob ng sistema. Dahil kung wala mag-question nun, hindi siya mababago. At kapag hindi siya nababago, patuloy siyang matotolerate at patuloy siyang mangyayari tayo. Ang dami naming natutunan sa inyo, SK Kagawad. Bago tayo magtapos, ano po ang mensahe nyo sa mga kabataan na gustong magsimula ng pagbabago? Siguro napakagandang simulan ito na dapat tayo ay mulat. Mulat na tayo kabataan, alam na natin yung nangyayari sa ating lipunan, alam na natin yung mga dapat nating tinatahak. No? Kailangan natin mag-organisa. No? Kailangan kumikilos tayo collectively. Hindi tayo kumikilos na mag-isa. Dahil ang laban na ito ay hindi lang naman laban ng pagiging mag-isa mo, kundi laban ito ng buong bayan. Laban ito ng bawat kabataan, estudyante na napapabayaan no, ng gobyerno na makamit yung kanilang karapatan. At sa huli, no, kailangan natin kumilos. Kumilos tayo sa lahat ng aspekto, no. Pahalagahan natin makatwiran ang pagpoprotesta. Halimbawa, kumilos tayo na ipakita natin na tayo ay galit sa sistema na mayroon ngayon. At ang pagkilos na ito ay magtutulak sa tunay na pagbabago kung saan yung political power ay dapat nasa mamamayan. At ito rin naman ang sinasabi ng ating konstitusyon na dapat ang pinakamataas sa kapangyarihan ay nasa mamamayan mismo. Kaya dapat ang namumuno sa ating gobyerno ay ang mismong masa mismo na kung saan sila ang nakakaalam kung ano bang pangailangan natin. At ito'y pinangungunahan din dapat ang pagkilos ng laksang pwersa ng kabataan at samang estudyantehad. Kaya ang hamon sa mga kabataan, lumabas sa lahat ng sulok ng paaralan, pamantasan at maging inyong mga bahay, tumungo sa lansangan at ipanawagan natin yung tunay na pagbabago sa ating bayan. Maraming salamat po sa inyong oras at serbisyo. Sana mas dumami pa ang kagaya nyo. Sa mga listeners natin, tandaan ang mga laban kontra korupsyon, laban natin lahat. Hanggang sa susunod na episode. Bye everyone! Ano nga ba ang korupsyon? Atin namang pakinggan ang ating ibang kasitizen kung ano sa kanila ang korupsyon, kung ano ang kanilang paniniwala, at kung ano rin ang kanilang sinasaloob ukol dito.
Let's hear them, guys. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang korupsyon para sa akin ay hindi lamang sa pagnanakaw ng pera o paggamit ng kapangyarihan para sa pansariling interes. Isa dito ay ang paglason sa tiwala, dignidad at kinabukasan ng isang lipunan na kung saan tahimik na unti-unting sinisira ang pagkakaisa at pag-unlad ng isang bansa. Hello po, ako si Cristel. Ano ang korupsyon para sa akin? Ang korupsyon ay pagsira sa tiwalang ibinigay ng mamamayan sa mga pinuno, guro o institusyon. Kapag nawala ang tiwala, mahirap na itong ibalik. Hi everyone, I'm Karine. For me, corruption is pagpapalalim ng kahirapan. Kasi imbes na mapunta sa serbisyong pampubliko ang pondo, napupunta ito sa bulsa ng iilan, kaya lalong nahihirapan ang masa. Ang korupsyon ay isang anyo ng pang-aabuso sa kapangyarihan na inuuna ang sariling interes, na nagdudulot ng kahirapan, kawalan ng tiwala at hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan, maging sa maliit na gawain sa araw-araw. So, ayun na nga mga kapodcast, narinig na po natin ang ating mga ka-citizenship. Isa lang po ang aking masasabi, stand up, speak out, fight corruption with courage, truth, and integrity. A better nation begins when we refuse to stay silent. Thank you for watching mga ka-citizen, mga kapodcast. Mag-ingat po tayong lahat.